Have a blessed day mga kabayan. Welcome back po sa aking channel, OFW Vlogger. Isang good news ito para sa mga domestic helper dito sa Saudi Arabia, dahil magiging stay out na po sila at magkakaroon na ng sariling accommodation at papasok na lang sila sa kanilang mga amo sa bahay para magtrabaho at uwian na sila pagkatapos ng kanilang trabaho. Kaya maiiwasan talaga magkaroon ng pagmumolestya o maging masamang pagnanasa ang kanilang mga amo sa kanila, dahil stay out na sila at uwian na ang kanilang magiging trabaho. Dahil nga sa parating issue na maraming minimal trato sa kasambahay dito sa Saudi Arabia, nagpatupad ngayon ang Saudi Arabia government na magiging stay out na po ang mga kasambahay at magkakaroon na sila ng accommodation at hatid sundo na lang ang kanilang magiging trabaho. Hindi na required na mag-stay pa sa bahay ng kanilang mga amo, mga kabayan. Isang good news ito para sa mga bagong kadama sa Saudi Arabia, mga kabayan. Magiging uwian na lang ang kanilang trabaho at hindi na kailan tumiras sa bahay ng kanilang amo, mga kabayan. So what's up po ang mga magandang balita na ito na nilabas dyan sa Pilipinas mula dito sa Saudi Arabia, mga kabayan. May bagong racket sa Saudi Arabia para sa mga OFW. Para maiwasan na ang pang-aabuso, uwian ang magiging trabaho at hindi kailangang tumira sa amo. Nasa frontline ng balitang yan, si Riniel Pawid. Mag-iisang dekada ng domestic worker sa Middle East si Rola Bendico. Gaya ng marami, nakipagsapalaran siya sa ibang bansa para suportahan ng pamilya. Swertihan aniya ang pangangamuhan. May mga amo din na hindi pinapayagan mag-off or may yung sa cellphone. Mga password na kinukuha nila, hindi hawak ng mga tao sa katulad namin. Ang mga pangamba na yan ng mga OFW, maiibsan na raw sa bagong industriyang binuksan ng Saudi Arabian government. Naghahanap sila ng mga residential support worker. Sila yung hindi titira sa bahay ng mga employer. Pupunta lang doon para magtrabaho at uuwi rin sa kani-kanilang accommodation o tirahan. Base sa DMW Memorandum Circular No. 5, walang placement fee na kukolektahin sa mga nais mag-apply sa mga lehitimong recruitment agency. Naglalaro sa 2,000 riyals o 30,000 pesos ang buwan ng sahod ng residential support worker. Babayaran din ang mga overtime at may health insurance benefits. Bibigyan din sila ng libreng accommodation at hatid sundo ng kanilang transportation service. Tiwala ang DMW sa ganitong sistema. Yung mga issues pagdating sa labor complaints, welfare cases, exit visa, inaasahan natin na hindi na ito magkakaroon tayo ng ganong kalaking problema. Para mas malakasin ang proteksyon sa mga OFW sa Saudi at Kuwait, ipinatupad ang whitelisting policy. Ibig sabihin, tanging ang mga accredited employment agency lang ang maaaring magpadala ng Pinoy workers. Hindi na rin magde-deploy ng Pinoy sa mga employer na may kaso ng pang-aabuso sa mga OFW. Bawat recruitment agency kinakailangan na ring magtalaga ng welfare desk officer sa Kuwait at Saudi. Sa 2020 record ng DMW, umabot sa 4,302 ang minaltratong OFW sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, numero 1 destinasyon ng mga OFW ang Saudi Arabia noong 2023. Higit 430,000 ang Pinoy na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Para sa atin mga kabayan ay napakagandang pagbabago ito dito sa Saudi Arabia, mga kabayan, dahil mas mamamonitor na ang OFW at may makakausap na sila na kapwa nilang mga Pilipina. At kapag ganoon, mas mababawasan ang kanilang mga stress at dahil dito ay masusunod ang tamang oras sa kanilang pagtatrabaho, mga kabayan. Kaya ito ay isang magandang good news para sa mga bagong magiging kadama rito sa Saudi Arabia na stay out na sila at uwian na ang kanilang trabaho, hindi na mag-stay in sa bahay ng kanilang amo. Kaya may posibilidad na maiiwasan na po ang mga pagmamaltrato o pag-aabuso sa ating mga kadama na OFW dito sa Saudi Arabia, mga kabayan. So sana po mapatupad ang mga batas na yan dito sa Saudi Arabia, mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood. OFW Vlogger at your service. To God be the glory.